don't give a fuck what you say. So yan guys, andito tayo muli, Batang LU nagbabalik para sa isa na namang reaksyon. At naisip ko lang guys, dahil itong mga ambassador and ambassadress po ng Velvet Box ay talaga namang hindi mapagkakaila na sikat na po sila ngayon, no? And kaya ko po naisip na silipin natin muli guys ang kanilang mga pinag-umpisahan at kung paano sila na-discover ni Kalingap Rab para magkaroon naman po tayo ng comparison kung ano yung kanilang buhay dati at sino na sila ngayon, no? Na talagang sa tingin ko guys ay sobrang layo na po ang narating na mga beneficiary ni Kalingap Rab dahil po sa tulong ng Team Kalingap o kaya sabihin na natin na si Kalingap Rab po mismo, So, samahan po rin niyo ako guys at bigyan po natin ng reaksyon at muli nating alalahanin. And huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap po guys, no? Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Endo Vlogs, and Kalingap Rab syempre. At suportahan na rin po natin ang mga lehitimo na reactors na tulad natin syempre. So let's go! Nagmula sila sa isang mahirap na pamilya. May kanya-kanyang pagsubok na dinanas. At may kanya-kanya ding pangarap na nais maabot. Ngayon, sa tulong ng Team Kalingap, unti-unti nang nababago ang kanilang buhay. At unti-unti rin nilang naaabot ang kanilang mga pangarap. Sinong mag-aakala na ang dating labandera, magtitinda, at mga nakatira sa sirasirang bahay ay rumarampa na ngayon sa entablado. Mga Kalingap, heto ang Kalingap Angels and Velvet Box Ambassadors and Ambassadress. Yes! Yan po si Joy guys, no? At naaalala ko, sariwa pa sa aking isip na nung na-discover po siya ni Kalingap Rab ay talagang nakatira po sila sa parang, sabihin na natin, parang halos gula-gulanit na talaga yung kanilang bahay guys, no? At may sahig na sako. And kapag may free time siya at kasama yung kanyang nanay at younger sister, umaakyat po sila sa bundok guys at namumulot po ng mga nalaglag na mga niyog. Yun po yung kanilang isa sa kanilang pinagkakakitaan dati. At nag-aalala nga yung kanyang nanay na baka hindi makatuntong sa college si Joy dahil nga po sa hirap ng buhay. And samahan po ninyo ako at tingnan natin ang kanyang nakaraan. So yan. Siya, si Joy, nakatira sa sira-sira at lumang bahay na ito. Hindi ko na po kaya. Ito po, kaya sininop ko po. Kasi bala Grabe, kami no? magpagawa kami ng kahit magsundi ako dito, kahit dito. Grabe bro. Tapos ito po, nag-iba yung Bro, tawag daw. Sako-sako yung sahig nila. Simula Tingnan na niyo po po, ganyan yung mga ano kalingap. namin. Hmm? Simula po, ganito na yung latag namin. Pero Hindi nyo okay lang po yung naranasan mga magkaroon ng semento? Masaya naman po kami Grabe, kasi no? ang ano po namin mag-ina, basta't makapasok sila. Kasama ang kanyang kapatid na si Leia at ang kanyang ina na siyang tumataguyod, mapag-aral lamang sila. Grabe bro. Ano na lang ginagawa mo, iniisip mo? Bakit kahit ganito, kalagayan nyo ay parang di sa'yo halata, parang masayahin ka pa rin? Ano po, kasi nananalig naman po ako sa Ama. Grabe guys, no? Kung titingnan mo si Joy sa kanyang itsura at hindi mo siya makikita dito sa bahay nila, kung sa labas mo lang siya unang makikita, hindi mo isipin na ganyan talaga yung hirap na kanilang dinadaanan sa panahon na yan guys, no? Dahil si Joy, napakaganda, napakakinis ng kutis. Kumbaga, kutis pang mayaman, no? Pero ganito pala ang kanyang pinagumpisahan. So yan, tuloy po natin. Anong pangarap mo, Joy, na makamit balang araw? Ano po,
Sabi ko po kay mama mag-nursing ako. Mhm. Opo, kasi ano na, Oo, naman sila talaga. hindi man po masilay yung Grabe yung CR, no? Ganito po yung bahay namin, hindi po nila ikinahihiya. Sikit siyak nulo. Sa'yo mo yung Dr. Love. Ano? Parang may isang diwatang nakatira dito. At sa tingin ko guys, dito nag-umpisa kung paano tawagin si Joy na isang diwata, no? Kay ano pala ito, kay Dr. Love. So yun guys. Anak mo ba yun, Nay? Ako po nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. Ang ano ko nga po, sabi ko nga po, kahit di ako pabahayan, makatapos lang po yung dalawa kong anak. Kasi Yun. hindi ko na po kaya magpaaral. Sabi po nito, mama, gusto kong magtapos. Kaya saya mo anak, sabihin na, kahit di na tayo pabahayan, okay na po kami sa ganitong bahay. Basta po makatapos lang po yung anak ko kasi hindi ko na po kaya magpaaral. Grabe po guys, no? And syempre kahit yun lang ang hiling po ni nanay, ay hindi naman pwedeng hindi pabahayan. At yun na nga, napakaganda rin po ng bahay ni Joy Diwata po, ano? Siya po yung pinakaunang nagkaroon ng bahay na meron ding itaas, kumbaga parang lofting kung tawagin, no? So yun, and ngayon sa kasalukuyan guys, ay talaga naman tuloy-tuloy na yung kanyang pag-aaral sa tulong syempre ng Kalingap. So sunod naman po natin, itong si Jovi. So yun guys, si Jovi, hindi mo rin aakalain na nakatira sa isang halos liblib na lugar, no? At salamat na lang at naabot sila ng Team Kalingap para matulungan. At ito ngayon si Jovi guys ay malaki na rin ay pinagbago ng kanyang buhay. So yan. Isang batang imukha ni Sofia Andres ang labis na umiyak sa sobrang bigat ng kanyang dinadala. Hindi lang siya isang tipikal na teenager, kundi isa pala siyang achiever na estudyante dahil ang dami na rin niyang napanalunang awards. Grabe. Ngunit sa likod ng mga achievements at awards na ito ay labis na kalungkutan at bigat ang kanyang daladala. Sayang mo yan, laban lang Jovi. Kaya ako, noong unang punta ko, unang pasok ko dito kanina, kita ko sa mga mata niya yung lungkot talaga. Yung lungkot na pinagdadaanan niya at yung saya naman na nandito tayo. Parang yun yung nakita ko sa tsura niya. Okay lang yan, Jovi. Kung mag-alala. Dahil kinailangan niyang mamuhay mag-isa kasama ang kanyang nakababatang kapatid. At dito nga sa bahay na ito, nakaramdam siya ng takot dahil sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ito ang kwento ni Jovi. Panoorin po natin at huwag kalimutan. Yun, grabe guys, no? Actually, hanggang sa ngayon ay hindi pa naman napapabahayan itong si Jovi. Gawa nga po ng siya po ay kasama sa batch 2 ng Kalingap Angels. And halos lahat po ng mga napabahayan ay yung mga batch 1. So yun, tuloy po natin. At ito naman yung isa sa mga pinaka-controversial sa ngayon. Yan. Grabe. Kung titingnan mo talaga guys, no, hindi ka talaga maniniwala na itong si Biancy, titigan niyo po yung picture niya na ito. Iisipin mo ba na ito'y dating naglalaba o kaya nakikilaba para lang magkaroon po ng pambaon po sa pagpasok sa school, no? At yung pagpasok niya sa school guys, nako, grabe, talagang naglalakad daw sila ng halos 2 oras makapasok lang. So tuloy natin guys, ito ay talagang kakaibang kwento ng buhay niya. Grabe. Isang kabataan naman ang ating natulungan sa pamamagitan ng ating scouter. Siya si Beyonce. Bakit malungkot ka ba? Parang malungkot ka ngayon, Beyonce. Mata mo parang medyo naluluha ka.
Masaya lang po at nandito na po kayo. Masaya Masaya ka po. lang kasi napunta ka Opo. ng team ko. Isang mag-aaral na naglalabada para lang makapagtapos. Di pa, may pambaon mo, pang ano mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako kay mama. Naglalabada Grabe. ka rin? Grabe. Ibang damit yun. Opo. Binabayaran po. Naninirahan sa lumang bahay na ito na pag-aari ng kanyang lola dahil nagiba na ang kanilang tunay na bahay. Siya ay naglalakad ng 2 oras pauwi mula sa kanyang paaralan dahil wala nang maipamasahe. Sa iyong pamilya, 4,000 pesos. Salamat. Parang naiiyak ka. Hila kayo. Sobrang laki na po. Maraming salamat po. Ingat marami. Matagal-tagal na po yun ang budget nila. Hirap po mag-isa lang na nag-ano. Ito po ang kwento ng buhay ni Fiancé, isang kabataan din na may pangarap maiahon ang kanyang pamilya sa kahirap. Naalala ko pa guys, yung 4,000 pesos na yon, yun yung pinakaunang bigay ni Kalinga Prab kay Viancy po ano. At alam nyo ba, grabe kung saan na nagamit ni Viancy yung 4,000 pesos. Napakarami po, nakabili ng semento, naipagawa yung hamba ng kanilang pintuan, nakabili ng yung lagayan ng mainit na tubig, yung airpot, yung ganun. And naipagamot pa niya guys, yung sakit sa paa ng kanyang tatay. Grabe ano, 4,000 yun. So tuloy. And yun naman po si Queen guys, ang pinakabago po na member ng Kalingap Angel, no? Napakabata pa po. Magpo-14 pa lang po yata siya and meron na po siyang height na 5'6". And grabe naman, tingnan nyo naman po yung kanyang itsura na talagang pang-artistahin. Actually, meron nga daw pong, merong gustong kumuha sa kanya para maging artista. And sabi nga ni Kalingap Prab, nasiguraduhin muna na tunay yung nagme-message sa nanay niya po, dahil ang gusto po ay makipag-meet up. Delikado po yun, pagka-meet up lang. Dahil kapag legit yan, talagang pupuntahan sa bahay nila, hanapin siya, di po ba guys? And napagaganda po talaga ni Queen and hangad din po niya na mahanap ang kanyang tatay na hindi pa niya nakikita. Nung umpisa po nang siya ay isilang po, isang German po ang kanyang tatay. So ituloy po natin. Mga kalingap, sana ito sa pinakamalayong lugar na aming napuntahan para mag-scout ng mga matutulungan. At ito nga ang Iriga City. At dito, nakilala namin ang isang napakagandang babae na half German ang kanyang lahi. Nagtitiis siya sa maliit at madilim na sulok na ito dahil wala naman silang sariling bahay. At ang tanging hangad niya lang ay ang makita ang kanyang ama na hindi pa niya nakikita upang kahit papaano ay matulungan siya sa kanyang buhay na dinaranas. Super lungkot po kasi parang pinaka-hard na po sa buong buhay ko yung parang ganito kasi wala na nga pong bahay, wala pa pong makakapitan si mama para po, kasi puno na po siya ng utang kasi nga po kahit pangkain, na lang po, inkan, mga ligo, ganun, araw-araw. Sinasabihin nga po kami na sa truck daw po, baka maanan daw po kami ng truck yung para masagasaan daw po kami. Grabe. Kasi hit na hit po kami kasi mga paslupa daw po kami kasi wala nga pong bahay. Anong gagawin mo dyan, Queen? Pang na po para makakain na rin po kami ng kahit chicken lang. Grabe So ito po mga kalingap, tinanong ko siya kung okay lang napakita natin sa camera yung
yung kanyang papa. So ito yung mama mo, no? Apo. Mama po niya yung kasama niya dito. Ito yung papa niya. So yun guys, no? Grabe, napakasaklap din po ng kwento ng buhay ni Queen dahil nga po wala sila ng sariling bahay din at nakikitira lang sila and grabe, pinapalayas pa guys. So sa likod ng kanyang sobrang kagandahan at kaseksihan ay napakalungkot din po ng kwento ng kanyang buhay. And dahil na tagpuan na nga po siya ng Kalingap, ito na rin po ang umpisa na pababago ng buhay niya. Asahan po natin yan guys. So tuloy. And ito naman guys, ito po si Edward, no? At meron po siyang kakambal, yung kasunod na rarampa dyan, na ang kanyang kuya Edwin. Ito naman po mga kambal na ito ay half Australian. Actually, British po yung tatay nila, no? Na nanirahan po sa Australia. And hanggang ngayon, hindi pa rin po nila nahahanap or nakakausap man lang ang kanilang tatay na isa sa pinakamalaking wish po nila na makaharap naman po sana ang kanilang ama. So, tuloy po natin. At yan naman po guys, ang kanyang kuya Edwin na katambal naman ngayon ni Pao sa love team po na Ed Pao na talagang sumisirit din po sa kasikatan sa ngayon. Tuloy natin. If you just need to cry, come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. So yun guys, yung kambal naman po na yun ay talagang taga Davao po sila, no? At napadpad nga po dyan sa Daet para maghanap din ng, kumbaga, ikabubuti ng kanilang buhay hanggang sa matagpuan na po ng Team Kalingap. At hindi rin po halos kapanipaniwala na dahil sa kanilang hitsura ay talagang sanay na sanay po sila sa pagbubukid o kaya sa pamumundok. So, tingnan po natin. I'll never forget your time. Ang vlog na ito ay ang kwento tungkol sa Australianong magkapatid na kambal na napadpad dito sa Bicol. Grabe. Sila ay marami ng pinasok na trabaho para lamang makatulong sa 8 pa nilang kapatid. Ang tanging pangarap lang nila ay ang makita ang kanilang tatay sobrang tagal na nila gusto makita. Paano nga ba sila nakarating dito? Alamin ang buong kwento. Huwag kalimutan like. So yun po guys, no? Kumbaga, nakakapanibago po sa paningin na pag nakakita tayo sa kabundukan ng ganun kagagandang lalaki at nagtatanim ng kung ano-ano ay siyempre magugulat din po tayo, no? Dahil ibang-iba nga po yung kanilang itsura. And ang isusunod naman po natin ngayon guys ay walang iba kundi si Carla. And since wala pong hindi po nakapag-attend sa fashion show, sa show po ng Velvet Box, ito si Carla dahil nagkaroon nga po ng emergency tungkol nga po sa kanyang pinsan na si Arjun po, at dinala nga po nila sa hospital kasama si Papa Ed. So hindi po siya nakapag-attend, pero syempre titingnan pa rin po natin kung ano po yung kanyang nakaraan. Yan. Mga kalingap, sa video na ito ay makikilala ninyo ang isang dalaga na puno ng pagsisikap sa buhay. Sa di inaasahang pangyayari, habang nilalakbay namin ang daan pa uwi, ay may nakita kaming isang dalaga na titinda ng kakanin na bitbit niya habang naglalakad.
Kapansin-pansin ang lutang na ganda ng dalaga. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ikahiya niya ang kanyang ginagawa. Na. Sige na. Sasarap na lang ang dahon. Siya ay malumanay magsalita, ngunit bakas sa hirap ng buhay. Sa kanyang mukha, kung kaya ay minarapat namin na lapitan siya upang alamin ang kwento sa likod ng kanyang buhay at bakit niya ginagawa ito. Akala ko nga po, titigil ako nun sa pag-aaral. Pasensya na po. Yung lumapit nga po kayo kanina, sobrang ko po, yung nararamdaman ko, unang-unang kinabahan po ako. Kasi syempre, di ko inaasahan na ganito. Tapos, masaya din po. Kasi alam ko na kapag lumapit po kay Kuya Rab, talagang matutulungan niyo po. Sigurado yun. Panoorin ang buong kwento at huwag kalimutan mag-like. So yun po si Carla guys, no? Napaka-humble din na dalaga, no? Nag-umpisa sa gano'n, patinda-tinda ng puto, kutsinta, no? Pero ngayon guys, grabe, napakaganda na rin po ng kanyang bahay, no? At patuloy din pong nag-aaral sa college. And hindi lang yun, sikat na sikat po ang kanilang love team na Jomcar, kasama si Papa Joms. And hindi lang yun, binigyan na rin siya ng chance ni Kalinga Prab na magkaroon na sariling channel. At yun guys, tumatabo po ng limpak-limpak din na salapi. So yun, tuloy. Grabe. Grabe. Napaka-sexy. Grabe si Queen. Yan naman po si Pao guys ay hindi na natin i-feature kasi hindi naman po siya talagang hindi po siya beneficiary na Kalingap. Bagkus kapatid po siya na bunso ni Kalingap Prab. And ito nga't kasali po siya sa sa Velvet Box Ambassadress. And kalab din po yan ni Edwin sa isa sa mga kambal na Australiano guys. At sikat na rin po sila ngayon. At ito yung nakakatuwa na kapatid ni Kalingap Prab dahil napaka-kwela. Yan po si Pao. Yan. Tell me all your dreams are lies. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Grabe. So yun guys, nakakatuwa talaga na balik-balikan ang pinag-umpisahan po nila dahil galing po silang lahat sa isang humble beginnings hanggang ngayon po
ay nasa stardom na po sila ng Kalingap. So yun, maraming salamat muli guys sa pagsama ninyo sa akin. And huwag po natin kalimutan mag-thumbs up. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, syempre pindutin nyo na rin po yan. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. At muling nagpapaalam, pansamantala. So kita-kits po tayo sa aking susunod na upload. Bye-bye.